May batang umiiyak sa ilalim ng balete, pero hindi siya basta bata. Ang bata sa balete. Magandang gabi o kung anumang oras mo ito pinapakinggan ngayon. Kung nakikinig ka sa dilim, good luck. Ang kwento nating ito tungkol sa 4 na magkakaibigan. Mga batang matitigas ang ulo at mas matigas pa ang loob hanggang sa may nakita silang hindi dapat makita. Gabi noon sa Sitio Malalim, Laguna. Yung klase ng gabi na hindi basta madilim, kundi yung dilim na parang may laman, parang may sariling hininga. Yung tipong kapag tumingin ka sa kalsada, hindi mo alam kung saan nagsisimula ang lupa at saan nagtatapos ang anino. Kahit may ilaw sa poste, parang binabaliwala ng paligid. Parang ayaw talagang magpailaw, ayaw magpatalo. Sa buong sitio, iilan lang ang bahay na may bukas na ilaw. Yung mga lumang bintana na gawa pa sa kahoy, umaalog sa mahina, pero malamig na hangin. Yung mga aso, tahimik. Hindi tahimik na normal, kundi tahimik na alerto. Yung tipo ng tahimik na parang may inaantabayanan. At sa ganitong gabing mabigat, nagkayayaan kaming magkakaibigan. 4 kami. Si Jello, ang pinakamatapang sa grupo. Yung tipong kahit multo pa raw ang sumulpot sa harap niya, uunahan niya pa sa sigaw. Si Miko, kabaligtaran. Maingay, pero madaling kabahan. Siya yung laging may pa-joke, pero unang tatakbo pag may kumaluskos. Si Troy, chill lang. Yung mukha niya kahit may sunog na sa likod, parang walang pake. At ako, si Renz, taga-kwento. Taga-observe, taga-balanse ng mga kabaliwan nila. Naglalakad kami noon sa makitid na daan papuntang kabilang sitio, bitbit ang mga flashlight na parang pag namatay. Goodbye world. Yung ilaw ng mga cellphone namin, parang hindi rin nakakatulong sa kapal ng dilim. Habang tumatapak kami sa damuhan, naririnig ko yung crisp na pagdurog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng tsinelas ko. Pero sa bawat tunog, parang may isa pang paa na sumusunod. Hindi ko alam kung sino sa amin. Pero hindi ko rin gustong alamin. Uy, tara sa balete. Biglang sabi ni Jello habang nakaningisi. 7:00 pa lang hindi pa late. Humarap siya sa amin na parang nag-aaya lang bumili ng fishball. Pero yung balete na sinasabi niya, yun yung puno na pinagtataguan niyo pag may habulan. Pero hindi nyo tinatambayan kapag gabi. Yung balete na kahit tanghali, parang may aninong hindi mo mahanap kung kanino galing. Napakunot noo si Miko. Gago ka ba? Ang aga natin mamatay. Tumawa kaming lahat. Pero ako, hindi masyado. May kilabot sa likod ko na parang malamig na daliri na humihimas sa batok ko. Hindi naman tayo aakyat dagdag ni Jello. Tingin-tingin lang, tikim ng adventure, ganun. Pero kahit nagjo-joke siya, halata yung kislap sa mata niya. Yung kislap na naghahunting ng thrill, kahit alam niyang may kahihinatnan. Si Troy naman, nag-angat ng kilay. Kahit wag lang hahawak sa ugat, baka multuhin tayo pa uwi. You believe in that? Tanong ni Jello. Bro, sagot ni Troy. Nasa Laguna tayo. Expected na may weird. Doon ako napapikit sandali. Kasi totoo, maraming kwento ang baryo namin. Mga kwentong paulit-ulit kinukwento ng matatanda. Pero hindi basta alamat lang, lalo na ang sabi ng lola ko. Sabi niya, pag may batang umiiyak sa balete, huwag mong lapitan. Hindi niyan tao. Naalala ko yung mukha ni lola habang sinasabi niya yun. Seryoso. Matalim ang tingin. Parang may karanasan siyang ayaw ng tumbukin. Yung boses niya, mababa. Parang mas malamig sa hangin ng gabi. At ngayong papalapit kami sa landas papunta sa balete, tumitindi lang yung bigat sa dibdib ko. Renz, nakatulala ka dyan sabay.
sabi ni Miko, habang tinatapat sa mukha ko yung flashlight. Ayos ka lang? Pinandilatan ko siya para madispel kahit konti yung kaba. Gago, tinamaan lang ng lamig. Pero hindi totoo yun. Hindi lamig yung naramdaman ko. Takot. Yung uri ng takot na hindi mo maipaliwanag. Takot na parang may nakatingin kahit wala ka namang nakikita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kami pumayag. Bakit ba lagi naming sinasabing, tara? Kahit alam naming walang magandang kalalabasan. Siguro kasi mas malakas talaga minsan ang yabang kaysa takot. At kung 4 kayo, parang nagiging group discount ang delikado. Pero habang papalapit kami sa madilim na bahagi ng daan, kung saan tanging buwan at malayong ilaw ng poste ang gabay, nagtanong ako sa sarili ko, bakit parang hindi tayo ang pumunta sa balete? Bakit parang hinihintay niya tayo? Hindi pa man kami nakakarating sa balete, ramdam mo na agad yung pagbabago ng paligid. Yung daang dati naming tinatahak kapag naglalaro ng taguan. Masikip na ngayon. Parang humaba. Parang may nag-stretch ng lupa habang naglalakad kami. Sabi ni Troy, ba't parang ang layo ngayon? Dati 5 minutes lang to ah. Imagination mo lang, sabi ni Jello. Pero halata sa boses niya na pilit yung tapang. Yung tapang na may halong pagdududa. Kami naman ni Miko, tahimik. Well, si Miko, hindi masyado. Guys, bulong niya. Narinig niyo ba iyon? Napahinto kami. Tahimik. Tahimik na hindi normal. Tahimik na parang may nakatakip sa mga tenga namin. Wala naman ah, sabi ko. Pero sa loob ko, may tunog. May sobrang mahinang tunog. Parang pagkaluskos ng tuyong papel. O parang kuko na dumadampa sa dahon. Pero oo, baka nga imagination ko lang. O baka ayokong aminin na hindi ako okay. Kaya nagpatuloy kami. Mabagal. May pagitan sa bawat hakbang. Yung tipong kung may humawak bigla sa paa mo mula sa damo, hindi kami magugulat. Habang naglalakad, napansin namin ang paligid. Dati, ang dami ng kuliglig sa area na ito. Tipong nakakabingi sa lakas kapag gabi. Pero ngayon, wala. As in wala kahit isa. Troy whispered, "What the hell? Bakit walang kuliglig?" Miko answered, "Mas masaya kung wala, di ba?" Hindi sumagot si Troy. Kasi alam niya, at alam naming lahat, kapag walang ingay ang gabi, mas delikado. May dumaan siguro na pusa, sabat ni Jello. Trying to sound casual, pero walang pusa. Walang bakas. Walang kahit anino. Ang meron lang, yung amoy lupa na basa. Kahit hindi naman umuulan. Yung hanging malamig pero hindi gumagalaw ang dahon. At yung pakiramdam na parang may nakasunod sa amin. Napatingin ako sa likod. Walang tao. Pero yung pathway, mas madilim kesa kanina. Parang mas sumisikip habang nililingon mo. Friends, tawag ni Miko. Huwag ka tititig sa likod. Napapraning ako. Binilisan namin ng bahagya ang lakad. Pero habang papalapit kami, lumilinaw na unti-unti ang nakapilang puno sa dulo ng kalsada. At doon mo makikita ang balete. Hindi pa kami nakakarating pero tanaw mo na yung silhouette nito. Yung katawan ng puno, sobrang laki na parang 3 jeep na kapatong. Yung mga ugat nakalabas, parang mga braso ng matandang may arthritis. At yung mga sanga, Diyos ko, parang galamay. Hindi kami nagsasalita. Hindi dahil ayaw namin, pero dahil alam mong kapag nagsalita ka, may sasagot. Sa bawat hakbang namin, bumibigat ang hangin. Hindi siya hangin. Parang usok ng kandila. Yung pakiramdam na parang nakatingin ka sa loob ng rehas, pero hindi ikaw yung nakakulong. Nagbiro si Jello. Uy, malapit na. Konting lakad na lang. Pero walang sumagot. Hoy, dagdag pa niya. Mula dito kita nyo na yung balete, oh. Pero ang tanong, ba't ganun ang itsura? Kasi kahit madilim ang paligid, yung mismong puno, para siyang may nilalamong ilaw.
May sariling anino kahit walang ilaw na tinatama. Guys, sabi ni Troy. Nakikita niyo ba yung ano? Sa gilid? Napalingon ako. Sa pinakadulo ng kakahuyan, may gumalaw. Hindi hayop. Hindi tao. Hindi ko alam. Sapat lang yung movement para malaman mong hindi hallucination. Baka manok lang, sabi ni Jello. Pero hindi rin siya convinced. Kasi anong klaseng manok ang kasing laki ng bata? At bakit siya nakatingin lang? Bro, wag nating pansinin. Sabi ko, pilit na steady yung boses ko. Focus tayo sa balete. Sandali lang tayo doon tapos uwi. Pero habang papalapit kami, mas humahaba yung liwanag ng flashlight namin. Hindi nagbabago ang battery. Pero parang hinihigop ng dilim yung ilaw. Ang dami kong gustong sabihin. Na maybe dapat umuwi na kami. Na maybe hindi ito magandang idea. Na maybe mali ang lahat ng ito. Pero then, narinig namin. Isang mahinang tunog. Mahina, pero malinaw. Hila ng hangin, pero walang hangin. Huha! Napahinto kaming apat. Sabay-sabay. Walang nag-usap pero lahat narinig. Troy shook his head slowly. Nope. No. Please tell me tayong apat lang nakarinig nun. Pero bago kami makasagot, narinig namin ulit. Mas malinaw. Mas malapit. Mama. Tumingin kami kay Jello. Siya ang dahilan kung bakit andito kami. Pero ngayon, pati siya, namutla. Guys, sabi niya, hindi pa tayo nakakalapit sa puno. At doon, unti-unting lumitaw sa dulo ng liwanag namin ang hugis ng balete. Pero, hindi yun ang unang pumukaw ng mata namin. Hindi puno. Hindi anino. Kundi, isang maliit na hugis na nakadapa. Sobrang liit. Sobrang payat. At hindi gumagalaw. May bata. At umiiyak. Pagdating naming apat malapit sa balete, kumapal agad ang hangin. Hindi ko alam kung dahil sa gabi o dahil nag-uumpisa ng tumahimik ang buong sitio malalim. Pero parang may nakamasid. Dito na to. Bulong ni Jello. Sabay turo sa dakong ilalim ng malaking puno. At doon namin siya narinig. Isang iyak. Mahina sa una. Parang nagtatago. Pero may kung anong tunog na tumatago sa tenga. Parang naglalarong alulong at hikbi na pinaghalo. Ano yan? Tanong ni Miko. Agad kumapit sa braso ko. Baka pusa lang. Si Troy. Kunyari kalmado. Pero halata sa boses na nag-iiba ang tono. Pero hindi iyon iyak ng pusa. Habang papalapit kami, narinig namin ang tunog ng mga tuyong dahon na gumagalaw kahit walang hangin. Tapos may tik, tik, tik na pumipitik mula sa itaas. Hindi namin alam kung sanga ba yun o kuko. Yung iyak. Lumakas. Biglang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko. Hindi yung malamig na normal, kundi yung malamig na parang galing sa loob ng lumang baul na hindi dapat binubuksan. Renz, teka, bak, bulong ni Troy. Pero huli na, may nakita na kami. Isang bata, nakaupo sa lupa sa ilalim ng balete. Nakaputing damit, gusot, madumi, parang naligaw o iniwan. Nakatalikod sa amin. Nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Uy bata! Tawag ni Jello. Pero hindi gumalaw. Kawawa, pre, sabi ni Miko. Mahina ang boses. Wala bang kasama ayan? Habang papalapit kami, napansin ko may kakaiba. Yung mga ugat ng balete, unti-unting gumagalaw. Dahan-dahan, para bang humihinga. Hindi ko alam kung imagination ko lang. Pero parang may gumapang na anino mula sa sanga papunta sa bata. Tapos, tumigil ang pag-iyak. Huminto. As in biglang bigla. At sabay-sabay kaming apat na kinabahan. Pre? Sabi ni Troy. Ba't tumigil? Teka, papuntahin ko dito. Si Jello pa rin, walang takot, naglakad palapit. Pero paglapit niya ng 3 hakbang, buhay naming apat ang parang sumabit sa lalamunan.
Dahan-dahang tumingala ang bata. Hindi kami handa. Yung mukha niya, walang laman, walang ilong, walang bibig, walang mata, parang nabura. At sa gitna ng walang mukhang espasyo, may lilitaw na parang maitim na usok na umiikot, na parang gustong lumabas. Takbo! Sigaw ko, hindi na ako nag-isip. Pero hindi agad gumalaw si Jello. Para siyang na-hypnotize, nakatitig lang sa walang mukhang bata. Sa sandali, bulong niya. Pre, hindi ako makagalaw. Nakita namin gumapang ang mga ugat ng balete sa paanan niya. Mabilis, parang kamay na may sariling buhay. Jello! Sabay-sabay naming sigaw. At ang bata, tumayo. Yung katawan niya, unti-unting humaba. Yung leeg, parang goma na in-stretch. Yung kamay, biglang tumirik at nag-crack ang buto. Tapos, tumakbo ito papunta sa amin. Pero hindi parang tao. Parang gumapang sa hangin, mabilis, nanginginig, nakayuko. Parang hayop na hindi dapat umiral. Takbo! Sigaw ni Troy. Halos maiyak. Nagkandara pa kaming tatlo. Pero si Helo, naiwan. At huling nakita ko bago ako tumakbo. Yung walang mukhang bata, nakadikit na sa mukha ni Jello. Parang inaamoy siya. O baka may hinahanap sa loob. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo ng ganun kabilis. Hindi ko alam kung paano kami nakalayo ng hindi nadadapa. Ang alam ko lang, dumadagundong ang puso ko. At parang may kumakaskas sa likod namin habang tumatakbo. Jello! Jello! Sigaw ni Miko habang tumatakbo patras. Pilit sumisilip. Putik, naiwan si Jello. Pre, bumalik tayo. Balik tayo. Pero kahit gusto ko, hindi ko magawa. Hindi ako makabalik. Hindi ko kayang tumingin doon hanggang bigla. Isang malakas na tunog, parang may nabali o nabugbog. Kasunod noon, may pumailan lang na huni na hindi ko malilimutan. Isang boses ng batang umiiyak na biglang naging parang halakhak ng hayop. Nanginig ang tuhod ko. Si Troy huminto sa pagtakbo, hinawakan ang tuhod, hingal na hingal. Tangina, di ito pwede. Bulong niya. Renz, hindi tayo pwedeng umalis ng ganito. Si Jello yon. Gusto kong sabihin na tama siya. Gusto kong magsabing, sige, balikan natin. Pero nung akmang magsasalita ako, biglang, parang may pumunit ng hangin. Parang mabilis na kurot ng dilim. At ang sumunod na narinig namin, boses ni Jello. Pero hindi boses niya nakilala namin. Hindi na yung mayabang, malakas, walang preno. Kundi isang unggol, mahina, humihingi ng tulong. Pre, tulong. Parang galing sa malalim na hukay. Hinawakan ni Miko ang braso ko, nanginginig. Renz, si Jello yun. Pre, buhay pa siya. Buhay pa siya. Pero yung boses, may kakaiba. May sabit. Parang may humihila sa dulo ng salita niya. Parang may nagsasalita kasabay niya. Pre, tulong sa balete. Troy, putak, hindi ko kaya yan. Hindi ko babalikan yan. Hindi ko May tumama sa paanan ni Troy. Pagtingin namin, isang sapatos. Sapatos ni Jello. At basa. May tumutulong likidong itim. Kumikintab sa liwanag ng buwan. Parang dugo, pero mas malapot. Ayoko na! Sigaw ni Miko. Asabay takbo palayo. Halos gumulong. Pero bago kami tuluyang makaalis, may narinig kaming isa pang tunog mula sa direksyon ng balete. Mga hakbang. Pero hindi bilis ng tao. Hindi lakad ng normal. Kundi parang hinahabol ang sarili nitong anino. Mabilis, papitik, patili. Tak 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 tak. At bago kami makalayo,
Lumabas sa gilid ng landas ang isang anyo. Hindi namin nakita ng buo dahil madilim. Pero malinaw ang silweta. Mahaba ang katawan. Nakatuwad pero nakatayo. Parang gumagalaw ang leeg sa maling direksyon. At sa kamay nito, may nakalawit. Isang t-shirt kay Jello. Friends, bulong ni Troy. Hindi to normal. Takbo, please. At tumakbo kami. Hindi na namin inisip kung saan. Hindi na namin inisip kung tama ba ang dinadaanan namin. Basta nakaturo lang ang mga paa namin palayo sa balete at sa batang walang mukha. Narinig namin ang kaluskos na sumusunod. Pero, sa kabutihang palad, huminto ito pagdating namin sa unang poste ng ilaw sa bayan. Parang may hindi siya kayang lampasan. Pagdating namin sa kalsada, hingal na hingal kami. Troy, sumubsob sa lupa. Si Miko naman, umiiyak na talaga. Friends, si Jello. Sabay-sabay nilang bulong, paulit-ulit. Parang sirang plaka. Hindi ko masabi. Hindi ko ma-process. Pero isang bagay ang malinaw. Yung nasa ilalim ng balete, hindi bata. At hindi pa kami tapos sa kanya. Pagdating namin sa bahay ni Miko, halos sirain namin ang pinto sa sobrang kaba. Buksan! Buksan! Halos pasigaw kong sambit. Pagbukas ng nanay ni Miko, nagulat siya sa itsura namin. Madungis, pawis, nanginginig, at may bakas ng luha. Ano na namang pinaggagawa ninyo? Sigaw niya. Pero hindi kami makasagot. Wala kaming boses, wala kaming lakas. Parang nahigop na ng balete pati mga salita namin. Pinaupo niya kami sa sala. Maghuhugas ako ng tubig. Uminom muna kayo. Utos nito. Pero habang dinidikit ko ang likod ko sa sofa, ramdam ko ang paggapang ng kilabot sa spine ko. Hindi dahil sa takot sa nakita namin, kundi dahil may napansin ako. Basang marka ng kamay. Nasa damit ni Troy. Mami ko? Bulong ko. Halos hindi lumabas sa bibig ko. Yung likod ni Troy. Pagtingin ni Miko, kumunot agad ang noo niya. Kasi hindi lang basa. Marka siya ng kamay ng bata. Pero hindi normal na laki. Hindi inosente. Mahaba ang daliri. At imbes na bilog ang dulo, parang may nakakiskis na kuko. Si Troy, na kanina pa nanginginig, biglang napatayo na parang hinila. Wala yan, pre. Pwede ring putik o pwede ring... Pre, putol ko. Di tayo humawak ng putik at wala ring batang dumakit sa'yo. Hindi niya ako matingnan. Troy clenched his jaw. Huminga ng malalim at doon namin naramdaman ang sunod. May amoy. Isang kakaibang amoy na parang lumang kahoy, basang lupa, at nabubulok na dahon. At alam namin, hindi dapat may ganoon sa loob ng bahay ni Miko. Hindi to pwede. Bulong ni Miko habang umiikot ang mga mata niya. Hindi ba kanina sa balete may tok? Biglang may kumatok. 3. Mabagal, matingkad, malalim. Parang galing sa pinto pero mas mabigat. Mas lumang tunog. Parang humahampas ang knuckles sa kahoy na basang-basa ng ulan. Napatayo kaming 3. Literal na nanlamig ang hangin. Nanay ni Miko. Oh, may bisita? Ang aga naman. Nay, huwag buksan! Halos sabay-sabay naming sigaw. Napatigil siya. Bakit naman? Tok, tok, tok. Mas malakas ngayon. Mas agresibo. Para bang may nagpipilit pumasok. Troy. Nay, please. Huwag niyo pong buksan. Miko, halos maubos ang boses. Wag, please. Pinakinggan namin ulit. At doon nagsimulang umiba ang tunog. Mula sa malakas na katok, biglang naging kaskas. Parang kuko na humahagod sa kahoy ng pinto. Nahinto ang nanay ni Miko. Kahit siya kinabahan na. Ano ba yan? Pusa? Tao? Troy shook his head. Maputla. Parang sinisilaban ang loob niya sa takot. Hindi yan. Pusa, Nay. At doon namin narinig ang pinakakilabot na tunog ng buong gabi. Hindi katok. Hindi kaskas. Kundi
Iyakan. Iyakan ng bata. Pero tunog ginigiit. Pero may mali. Parang hindi galing sa taas. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa sahig. Kundi galing sa kisame. Sabay-sabay kaming napatingala. Titroy! Pabulong ko sabi. Yung kamay sa likod mo, baka hindi kamay ng tao. Biglang blag. May malakas na bagsak sa bubong. Parang may tumalon mula puno. O mula dilim. At doon kami tuluyang napasigaw. Run! Run! Pero bago kami makagalaw, may gumapang na tunog sa kisame. Mabagal. Parang hinihila ang sarili. At sa bawat paggalaw, bumabalik ang iyak. Pero may humahalo sa dulo. Isang tinig na parang boses ng matanda, na pilit ginagawang boses ng bata. At doon namin tuluyang naintindihan, hindi kami sinundan ng nilalang mula sa balete. Buntot kami niya. At ngayon, nasa taas na siya. Tahimik. Pero hindi yung normal na tahimik. Kundi yung parang may nakikiisang hininga sa loob ng bahay. Nakatingala kami sa kisame habang patuloy ang paggapang ng tunog doon sa taas. Kasabay ang umiiyak na hindi umiiyak na boses. Si Miko, halos sumiksik sa likod ko. Si Troy naman, hawak ang braso ko na parang malalaglag siya kung bibitaw. Biglang may kumaluskos sa mismong siwang ng kisame. Yung manipis na puwang kung saan sumisingit ang ilaw mula sa fluorescent lamp. At doon, may dahan-dahang sumilip. Una, mga daliri. Mahahaba, maninipis. Parang buto na may balat lang na nakastretch. Sumunod, isang mata. Isang pulang mata na parang apoy sa sobrang liwanag. At tumutok iyon kay Troy. Pray, bulong ni Troy, pautal. Bakit sa akin nakatingin? Hindi ko alam ang isasagot, pero alam ko kung bakit. Yung kamay na marka sa likod niya, siya ang gusto. Dahan-dahang gumalaw ang nilalang sa kisame. Parang gumagapang patagilid habang ang mata ay hindi kumukurap. Hindi umaalis sa amin. Hanggang parang may nabitak sa kahoy. At mula sa siwang may lumawit na isang pirasong buhok. Mahaba, nababad sa putik, at malagkit. Tangina, aalis na ko, ngayon na. Bulong ni Troy, nanginginig. Pero bago kami makatakbo palabas, tumigil ang iyak. Tumigil ang kaskas. Tumigil lahat. Tahimik. At biglang, mula sa kisame, isang boses na sobrang lapit sa amin. Parang bulong na nasa mismong tenga. Huwag kayong aalis. Para kaming tinusok sa batok. At kasunod nito, plug, may malakas na bagsak sa bubong. Isang malaking anino ang dumaan sa labas ng bintana. Umalis siya. Pero hindi dahil sumusuko. Kundi dahil may binalikan siya. Yung iniwan namin sa balete, si Jello. Pagkaalis ng nilalang sa bubong, nagkatinginan kaming tatlo. Pare-parehong hingal. Pare-parehong alam ang kailangan naming gawin. Si Jello. Babalikan natin siya, sabi ni Troy. Nanginginig man, pero desidido. Tahimik lang kami, pero sumunod. Wala nang oras para mag-isip kung tama ba. Pagkalabas namin, malamig ang hangin. Hindi malamig na presko, kundi malamig na parang may nakatayo sa tabi mo. Habang naglalakad, may napansin si Miko. Guys, bakas. Mga ukit sa lupa. Mahahabang marka na parang daliri ng hindi tao. Kasama nito, may mga yapak ni Jello. Paika-ika. Papunta sa gilid ng gubat. Sinundan namin. Hanggang sa makita namin siya. Si Jello, nakahandusay sa lupa. Hindi normal ang posisyon. Parang pinagbaluktot ang katawan niya na hindi dapat gumanon. Pero humihinga pa. Pre. Sabi ko, lumuhod sa tabi niya. Dahan-dahan niyang binuka ang mata niya. Puno ng luha at panginginig. Mahina siyang nagsalita. Hindi yan bata. Troy. Alam namin pre. Umiling si Jello. Medyo mabilis kahit mahina. Ginamit niya ko.
para lumapit kayo. Napatigil kaming tatlo at bago pa namin maproseso ang sinabi niya, may narinig kaming mabagal na yabag mula sa dilim ng gubat. Lumapit, lumalapit, at may paos na boses na nagtanong, "Laro tayo." Natigilan kami nang marinig ang boses mula sa gilid ng gubat. Hindi siya galit. Hindi rin nagmamadali. Pero yung tono niya, parang nang aakit. Parang alam niyang wala kaming kawala. "Laro tayo." Napalunok si Miko. Renz, umalis na tayo. Please." Pero bago pa kami makagalaw, may humapay na malamig na hangin mula sa mga puno. Hindi normal na hangin. Amoy lupa. Amoy lumang kahoy. Amoy balete. Hinila namin si Jello papalayo kahit hirap siyang gumalaw. "Troy, bilisan mo!" Sigaw ko. Pero habang lumalayo kami, may naririnig kaming kakaiba. Kadalasan, ang bata kapag tumatakbo, magaan ang hakbang. Pero ang tunog na sumusunod sa amin, mabigat, mabagal, at parang nakalawit ang mga kamay habang naglalakad. Tok, tok, tok. Hindi siya patakbo, palapit. Tumigil kami. Hindi namin kinaya. Sa pagitan ng mga puno, may lumabas na maliit na anino. Una, akala mo bata talaga. Hubog ng katawan, bata. Liit ng paa, bata. Pero nung tumingin sa direksyon namin, hindi mata ng bata ang meron siya. Pulang bilog, manipis ang labi, at ang ngiti, sobrang haba. Miko covered his mouth. Troy tightened his grip on Jello. "Ano ang kailangan mo sa amin?" Sigaw ko. Kahit nanginginig. Ngumisi siya. Yung ngiting hindi pang tao. At sa lumalamig na boses sabi niya, "Hindi kayo ang kailangan ko." Dahan-dahan siyang tumuro. Sa likod namin, kay Jello. Siya ang unang lumapit. Siya ang unang sumagot. Kaya siya ang unang tatapusin. Pagkasabi niya noon, tumalon siya mula sa lilim ng puno. Isang mabilis na galaw na parang punit ng hangin. Pero bago pa siya makalapit, sas! Sumirit ang tunog ng tubig altar mula sa bote ni Troy. Natapon dahil sa pagkakahawak niya kay Jello. At doon namin nakita ang reaksyon ng nilalang. Parang nasunog. Parang napaso. Umatras siya sa lakas ng tilamsik. Isang tunog na hindi bata, hindi matanda, hindi tao. Tumakbo siya pabalik sa dilim ng gubat, pero hindi dahil nagtatago, kundi dahil naghahanda ng panibagong galaw. At bago tuluyang mawala, narinig namin mula sa dilim. Hindi pa tapos ang laro. Nagkayuko kaming apat, hingal, pawis. At parang sabay-sabay kaming nilalamig kahit walang hangin sa ilalim ng punong balete. Si Jello, nakapikit, paulit-ulit na sinasabing, hindi yun bata, hindi yun bata." Si Miko, nanginginig, hawak ang braso ko ng sobrang higpit. Parang kapag binitawan niya ako, may aagaw sa kanya. Si Troy, nakatungo, pero halatang pilit nagpapatapang. "Guys, kailangan nating umalis. Ngayon na, wala nang isip-isip." At ako, si Renz, nakatingin pa rin sa direksyon kung saan tumayo yung nilalang. Hindi ko makalimutan ang itsura niya. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya lumulutang. Nakatayo lang siya sa dilim pero gumagalaw yung anino niya kahit nakapako ang katawan. Tapos parang kumukurap ang balat niya. Para siyang batang nabuo sa pighati. Tapang at galit. Parang nilalang na isinilang hindi para mabuhay, kundi para mangakit. Renz, bulong ni Miko. Tumingin ka sa lupa. Huwag sa kanya. Pero hindi ko mababa ang ulo ko. Kasi doon ko nakita, mismong doon, yung bata. Nakangiti. Pero hindi pang bata ang ngiti niya. Parang ngiti ng isang bagay na matagal nang nag-aabang. Nag-iiba yung mukha niya na parang nilulon ng anino tapos pinuga ulit sa ibang hugis. At yung boses na kanina iyak lang. Ngayon, parang tumatago sa lupa. Bakit? Ayaw niyo akong samahan?
Narinig ko si Troy na napamura. Si Jello naman, hindi na matapang. Nakatalikod na. Ready nang tumakbo. Pero bago pa kami makakilos, kumapit ang isang malamig na kamay sa sakong ko. Maliit, payat, matigas na parang ugat ng puno. At doon ko lang na-realize, hindi lang siya isa. Hindi lang isang bata ang naroon. May iba pa. Kumikiskis ang balat nila sa lupa. Gumagapang papalapit. "Tara!" sigaw ni Jello. At sabay-sabay kaming kumaripas. Walang tingin sa likod. Walang hinga. Walang isip. Instinct lang. Ang tanging sigaw ng balete. "Huwag kayong aalis." At yan ang saglit na naranasan naming apat na hindi lang to kwento. Hindi lang urban legend. May mga bata sa ilalim ng balete at hindi sila naghihintay ng tulong. Naghihintay sila ng kapalit. Kinabukasan, pumunta kami sa barangay. Nakwento namin. Nahimatay si Miko. Si Troy hindi na lumabas ng bahay ng 3 araw. Si Jello, tahimik na. Pero yung barangay tanod, sabi niya, matagal na may ganyang kwento sa balete. May batang nalunod sa ilog noon. Pero hindi na raw siya nahanap. Pero bakit may ganun itsura? Tanong ko. Ang sagot, hindi lahat ng bata na namamatay, nagiging bata pa rin. At yan ang kwento ng bata sa balete. Kung may bata kang marinig na umiiyak sa dilim, huwag kang magpapaloko. Hindi lahat ng umiiyak, kailangan mo lapitan. Hanggang sa susunod na kwento ng lagim, ako si Kuya Boy. At lagi kong paalala, huwag kang lilingon.